Dito po tayo ngayon guys. Napaka-importante po ang ating ipapaabot po sa inyo tungkol po ito sa World War III. Kung ito na po ba ang hinuhulaan ng ating mga kaibigan nating gawin din noong 2024. Ngayon po marami pong nakapanood po tungkol po sa US, no? At saka doon sa Iran kasi po itinataas po daw yung alert po doon na yung mga sundalo po doon sa Iran ngayon. Baka po ay sasalakay po yung Estados Unidos. Kaya naparito tayo guys para po natin maipaabot sa inyo at itanong po natin baka po ito po ang sinasabi ng ating kaibigan na World War III. Grabe. Ang dami nagpanik dahil po napakarami po nating mga kapwa nating Pilipino po nandyan po doon sa ibang bansa ngayon. Lalo na yung Taiwan, no? Grabe ang kanilang mga tension po ngayon na nangyayari. Subukan po natin si kaibigan guys para po malaman po ninyo kung ito na po ba ang World War III. Kapag ito ay naumpisan, siguro mangyayari at mangyayari po talaga guys na meron po pangatlong pandaigdigang gera, kaibigan. Linyo? Si tatay. Tay, dami pong mga tao ngayon nagpanik dahil po sa napanood po nila na tension po doon sa Iran at saka sa US. Marami pong gustong makarinig po kung ano man po ang inyong ipapaabot po ngayon dito. Oo nga, marami nakapanood sa atin tungkol po yung hinulaan po ninyo noong 2024 na mayroon ang magkakaroon po ng World War III. Ito na po ba ang hinulaan po ninyo? Naku guys, ito na. Dapat kailangan po ninyong gawin ito hanggat hindi pa dumating, no? Lagi po natin ipinapaabot, ipinapaalala po sa inyo na dapat tayo ay maghanda at mag-ingat ngayon. Dahil po magkakaroon na po talaga. Ito po ang ipinapaabot ng ating kaibigan noon guys na dapat po ninyong malaman. Ngayon, mayroon silang nakuwang impormasyon. Gaano po ba ito katotoo kaibigan? Tama po yung mga sinasabi po ng mga nagpaabot sa atin ngayon tungkol po doon sa Iran kasi po naghanda na po daw sila. Mayroon po nagpatanong sa atin kung sakali man na magkakagulo, damay po ba ang Pilipinas? Nako guys, nakakatakot po ito. Damay pa rin tayo guys, di ba? Hindi po pwede na pabayaan din po natin yung Amerika na makipaglaban din. Ibig sabihin nito, pag ganito guys, magkampi-kampihan ng mga bawat bansa. Ito po ang nakasulat na po sa Biblia, no? Bansa versus bansa. Naku po, nakakatakot ito kaibigan. Pag maumpisahan po daw ito guys, sabi ng ating kaibigan, no? Balikan mo kaibigan. Diyos ko. Pag naumpisahan po ito ng Iran at saka doon sa Amerika, yung sagupaan, posibleng maraming mga bansa na maghawa-hawa, magkampi-kampi. Ito na ang sign na ipinapaabot noon ng ating kaibigan na magkakaroon talaga ng World War III. Kaya dapat, kailangan natin, kung sino man po yung mga OFW na mayroon na pong mga ipon dyan, tandaan ninyo, ang buhay ng isang tao, no? Hindi magpakailanman. Kung mayroon po kayong mga ipon na dyan, pwede kayong bumalik dito sa atin. Kasi kahit nadadamay po tayo sa kaguluhang ito, ngunit iba po ang pakiramdam kung dito tayo malagutan ng hininga dito sa ating lupang sinilanganan, no? Kaibigan, napakahalaga po talaga kaibigan ng inyong ipinapaabot ngayon. Dahil po, ito na ang mga hinulaan ng ating kaibigan noon guys na mangyayari at mangyayari po talaga ang World War III. Alam po ninyo, ang World War III, iba ang dating sa kaguluhan nito guys. Kasi po, kung sino man po yung nakapag-ipon, nakapag-impok ng mga karabitang panabla na mga
tulad po ng lason na ginawa nila, pwede na yan, no? Na isaboy nila yan sa hangin guys. Pagkatapos nito, ito po ang sinasabi noon ng ating kaibigan, matirang matibay talaga, no? Kaya kung sino man po yung mahal po ng Panginoon, yun ang pinakaswerte ngayon. Kasi wala pong safety po sa atin ngayon dahil po lahat po tayo ay nagkakasala. Salamat po sa inyo kaibigan. Kung ano man po ang inyong nakikita pa ngayon kaibigan na dapat po natin na ipaabot na lang sa mga subscriber natin, ipaabot na lang po natin para po ay makapaghanda sila, para po ay maniniwala po talaga sila na mayroon talagang mangyayaring World War III. Ito ang sabi ng ating kaibigan na kapag maumpisan ito ng Amerika guys sa Iran, hindi pa natin alam na lahat ito maghawa-hawa ang mga kaguluhan dahil po sa mga bansa na kanilang pwedeng panigan dito. Yun po ang nakakatakot kasi ang pinapanigan po ng Pilipinas talaga yung Amerika, yun po ang totoo, no? Kung sa gupa din po yung Russia ang magkampi din sa kanila, alam na po natin yung China. Kaya dapat po, pero mas maganda hindi po tayo pwede na magtiwala sa mga bansa na ating kinakilala na sila po ay tumulong sa atin, kasi hindi po natin alam kung ano po ang kanilang gusto na mangyari din po sa mga Pilipino. Di ba kaibigan? Isipin natin. Oo, tama si kaibigan, isipin ninyo. Kamag-anak ninyo nga, pwedeng pumaktay sa inyo. Kaya sila pa kaya na hindi po natin, no? Kaano-ano, hindi po natin kapariho ng kasi tawag oo, ibang lahi po sila guys. Yun po ang sabi ng ating kaibigan. Kaya ngayon guys, nakuha ni kaibigan yung impormasyon na to, kahit po hindi ninyo ito itinatanong po sa ating mga kaibigan, nakita talaga nila kaibigan guys, noong 2024 ay magkakaroon po tayo ng pangatlong digmaan dito sa mundo. Pandaigdigan ito. Kaya nakakaawa lang po talaga guys, dahil po marami tayong mga bata ngayon na maliit pa na sila po yung magsasuffer po sa mga lason, mga toxic na pakawalan po ng mga kalaban. Kaya dapat po, kung mayroon man tayo na ihanda po dyan na mga dapat po na makatulong sa ating sarili, sa ating mga kamag-anak, dapat po natin gawin na. Hindi po ito pananakot, sa totoo lang. Ito ay ipinapaabot ng ating kaibigan dahil po nakikita po nila para hindi po tayo magpanik at hindi po tayo mawalan ng pag-asa kung saan tayo magtago. Ang importante, nakapaghanda na tayo.